In other countries, ang mga may problema nagre-resign, nahihiya kagad. Yung ibang countries nagpapakamatay. Hindi ko naman sinasabing magpakamatay si Bongbong Marcos. Mag-resign. Gayahin niya yung mga iba na may delikadesa. Dahil wala na, magulo na ang ating bansa. Pero pag It is his command responsibility. Siya ang presidente. Ngayon, dalawang bagay lang. Tinolerate niya ito dahil nag-umpisa sa kanya. Umpisa lang natin dito sa kanya. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Video na yan. Kaya ako na mismo dito sa PH Update ang magpapauna na ang paghahalikan ni Auntie Claire na yan at nitong si Marcos Jr. Hindi ho totoo yan. Napakasagwang tignan, di ba? Pero bago ho yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Unahin ho natin itong si Eli San Fernando. Ano na naman bang ang hanas nitong si Eli? Pat nakasimangot na naman. Nung isang araw, yung 500 Noche Buena. Dito, meron na naman ng bago. Mga kababayan, ito ho talagang administrasyon na to. Di na ho sila natuto. Hindi na ho sila hindi ba nila ramdam na hindi gusto ng sambayan ng Pilipino yung dinidiktahan? Anong dahilan kung bakit napaalis si Marcos Sr. dyan sa Malacanang? Kasi diktador. Ngayon itong Malacanang na to, dinidiktahan na naman ang ating mga kababayan. Yung simpleng dikta lang, o yan, Noche Buena kayo, 500. O kaya kung di nyo na kaya yung galunggong, magmanok na lang kayo. Diba? Dinidiktahan mo tayo kung ano ang dapat at hindi dapat. Yung pwede at hindi pwede. Ala, diktador din ho itong mga kababayan. Wala tayong choice dahil sa paghihirap na ginawa ng administrasyon nitong si Bangag. Ito na ho, ang ating makakasama dito sa makakasama talaga para naman kayong close ni Eli San Fernando. Hindi, pero ano yan ha? Isa yan sa mga tumayo. Naku, ang ganda ng galit talaga, ramdam mo. Isa ako sa mga tumayo itong si Eli San Fernando noong sinuspinde yang si Congress Miao dyan sa House of Representatives. Ito na, pabirahin na ho natin. Malupito, magupito ito mga kababayan. Game! Una, Noche Buena. Ngayon naman, galunggong. Bakit palagi na lang tayong dinidiktahan sa kung ano yung pwede nating kainin Balagbag, o bilhin? Mga boss, Balagbag. kung nagsabog siguro ng katangahan yung langit, sinalulahat ng mga opisyal ng gobyerno. Sipin nyo mga boss, yung DA Secretary na si Secretary Chu Laurel, sinabi, kung masyadong mahal ang galunggong, magmanok na lang tayo. Kung pakikinggan natin mga boss, parang wala namang mali doon sa sinabi ni Secretary Chu Laurel. Totoo naman walang supply ng galunggong, masyadong mahal yan sa 400 kada kilo. At sa hirap ng buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, talagang mapipilitan tayo na maghanap ng mas murang alternative dyan sa galunggong. Yan na sinasabi ko Pagkatapos ng Noche Buena, galunggong na naman. Gumana na naman ang makinilya nitong si Eli San Fernando. Yan naman ho maganda dito sa bata na to. Dahil diretsuin na natin Eli, di ba? Alam ko naman di ka tatanggap at sana wag kang tumanggap. Yang mga ganyang klaseng congressman na bumibira, uma-uppercut ngayong mga panahon na to. Kagaya nitong si Eli San Fernando. Tignan niyo ho mga kababayan. Leviste, Marcoleta, San Fernando, yan ho yung mga bagito. Pero yung nagsitandaan na lang dyan sa House of Representatives, hindi ho nila kaya gawin to. Bakit? Kasi naisawsaw na ho nila ang daliri nila doon sa mga insertion. Naisawsaw na ho nila ang daliri nila doon sa pagiging proponent. Kaya hindi ho sila pwedeng magsisigaw o punahin ang administrasyon na to dahil marami hong nakakaalam doon sa mga kabulukan nila dyan sa House of Representatives. Tama, mali? Si Don Gonzales hindi niya pwedeng gawin to. Bakit? Mumurahin siya ni Dilipe, mumurahin siya ni Gradiola, mumurahin siya nitong si J.J. Suarez. Bakit? Alam ho nila ang baho ng isa't isa. Pero dahil itong si Eli San Fernando, hindi masamang bagay yung pagiging bagito.
Ngayong mga panahon na to, kung ikaw ay bagito dyan sa House of Representatives, mas marami ang advantage kaysa sa disadvantage. Kasi sinasabi nila, bagito, wala pang alam niya sa pagbalangkas ng batas. Kaso naman, bagito, wala pang isinawsaw na daliri yan sa pagiging proponent at pagnanakaw. Kaya kaya pa niyang manuwag, kaya pa niyang tumayo, magsalita maya't maya sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Palakpakan ho natin itong si Eli. Magtatakbo ng senador, supportahan natin. Hindi na, puno na yung senatorial slate natin eh. Diyan muna siya sa Kamanggagawa Party List. Napaka-effective niya dyan eh. Darating ang panahon. Pero hindi ka pa ba ni Risa Ontiveros, Eli? Pero ako, bilib ako sa'yo sa totoo lang. Bilib ako dito sa mama na to. Pero anuin mo yung pwesto mong maayos yung sarili mo kasi wag kang magtatabi doon sa mga si Raul. Mga kababayan natin talagang tinitignan ka ngayon. Talagang yung boto ng mga bumoto sa'yo sulit na sulit. Kumbaga, isa ka doon sa mga yung ipinuhunan namin ipinuhunan pala nila sa pagboto. Isa lang kasi party list, Eli. Pero kung wala yung Duterte youth, syempre hindi naman iboboto kita kasi nanalo ka na rin lang naman, di ba? Kumbaga yung mga bumoto sa kanya talagang sulit na, sulit na. Commercial muna tayo. Ito yung peking video. Commercial. Grabe naman yan, ay, grabe naman yan. Auntie Claire. Wow. Ibang klase naman yan. Commercial. Yan, pambihira, Asa na? Wow. Naku, may umiiyak na. Hindi na kinaya nung isa. Grabe naman yung haplos at talagang big kiss ng kanilang mga kamay. Yan ho ay AI. Sa mga gumawa ng video na to, maawa kayo sa sambay ng Pilipino. Sukang-suka na nga kami. Kikokak pa lang Anak ng toka. Yan tuloy. Iiyak na tong si Ma'am Shing. Umiiyak na siya. Tapos na commercial natin. Balik na tayo dito kay Elisan. Ang pinaka-problema natin dito mga boss, bakit palagi na lang tayong dinidiktahan sa kung ano yung pwede nating kainin o bilhin? Nung una, Noche Buena. Ngayon naman, galunggong. Ano ba talagang utak meron kayo na nandyan sa gobyerno? Hindi ba bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno at bilang kalihim ng Department of Agriculture, ang dapat na inuunan nyo kontrolin at pababain ang presyo ng mga pangunahing bilihin para maging affordable sa aming mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Pero bakit sa halip na yan yung marinig namin na nagsusumikap at ginagawa ng gobyerno ang lahat para mapababa yung presyo ng mga bilihin, makamit ng mga ordinaryong Pilipino at mga manggagawa yung isang buhay na disente at may dignidad? Makain namin yung gusto naming makain, mabili namin yung gusto naming mabili. Buti na lang talaga, Brad. Ngayon ka palang nanalo. Buti na lang. Hindi ka nakapasok noong 19 Congress. Kung nakapasok ka, malamang sa malamang, di mo sinasabi yan. Pero sa bagay, hindi. Ika nga nasa tamang pagkakataon itong bata na to. Ika nga alam niya, pinaglalaban niya, alam niya kung bakit nandyan siya sa Senado. Pero next election, diyan ka lang, Brad. Yung Kamanggagawa Party List na yan. Dapat ikaw lang ang representative niyan dyan sa House of Representatives. Walang ibang magre-representa dyan sa Kamanggagawa Party List. Maliban dyan kay Elisan Fernando, palakpakan. Effective Mabisa. Tinuturuan nyo pa ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na masapatan sa pinakamababa at kaawa-awa na sitwasyon. Pero di ba yan yung nakasulat din sa konstitusyon at trabaho dapat ng gobyerno na gawing panatag, disente at may dignidad yung buhay ng bawat isang Pilipino? Pero ang lumalabas, parang gusto nyong tanawin namin na utang na loob sa inyo yung pababa na kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Hindi ba nakakagalit na sa gitna ng usapin, issue ng korupsyon, daan-daang bilyong piso ang ninanakaw sa kabangbayan sa atin ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, maririnig natin ang mga opisyal ng gobyerno na tinuturuan tayo na magtipid, masapatan sa kung anong meron tayo at maghigpit ng sinturon. Yun naman yung kinagagalit natin na lagi tayong tinuturuan sa kung paano dapat tayo mabuhay, wala naman silang alam sa kung anong pinagdadaanan ng isang ordinaryong manggagawa at Pilipino. Pag tinignan mo nga mga bahay nila, ang gaganda ng kotse, ang daming alahas, ang sasarap ng pagkain, nakakapunta sa iba't ibang bansa. Tapos sasabihin nila ganito dapat mabuhay ang isang mahirap na manggagawa at ordinaryong Pilipino.
Kaya kay Secretary Chu Laurel, magpapasko pa naman. Sa halip na regaluhan mo kami ng magandang balita, ang matatanggap pa namin yung katangahan mo at pagiging matapobre mo. Aray ko. Oy! Si Chu Laurel, si Chu Laurel, saan ho yan? Sa DA. Mga matatapo, Brad. Ako ko na kumbaga masama man ang loob ko, masakit man sa damdamin, talagang wala Yan ang realidad ngayon sa pamahalaan DTI Secretary, matapobre. Department of Agriculture Secretary, matapobre. Mag-asawa dyan sa Malacanang, matapobre. Yung sumita kay Attorney Rowena Guanzon, matapobre. Lahat na lang ho ngayon puro matatapobre. Mga DDS na lang at itong si Elisan Fernando nga hindi matapobre. Pagka ikaw Duterte supporter ka, malamang sa malamang hindi ka matapobre at talagang ang iyong ang iyong mithiin mapaganda talaga ang kalagayan nitong bansa na to. Kasi kung ikaw pinglawan, dilawan, malamang sa malamang matapobre ka. Kasi kagaya nitong si Ralph Recto, kung di ba naman matapobre yan, mantakin nyo yung pera sa mga mahihirap na nandiyan sa diyan sa PhilHealth, kukunin mo pa, di ka ba matapobre nun? Lalagay mo pa sa National Treasury para saan? Para mapagpalad control na naman nila. Buti nga lang kung hindi na hinintay. Alam na ho nilang magiging hatol ng Korte Suprema di ba? Hindi na nila hinintay na mapahiya sila. Binalik na nila. Binalik na ba? Yan ang problema kung binalik na. Yung Maharlika investment fund, ano na nangyari dyan? Yung pinagbentahan ng ginto, toneto nila ng ginto, binenta ni Marcos Jr. Yung presyo pataas pa, bigla kang nagbenta. Ano tawag doon? Hindi ka naman magte-take profit. Ano na yan deposito nyo yan hindi mo naman binili yan Di ba? Hindi ka naman bumili nung nasa 3,800 yung ginto. Hindi. Ginto na natin yan mula pa nung mababa ang presyo. Hindi, wag mong sabihin na, okay, magtitipin na ako dito sa presyo na to Kumita na tayo Hindi yun. Reserba natin yun. Ika nga yun yung ating kumbaga bargaining chip sa iba't ibang mga bansa. Pwede natin sabihin, meron kami ganito kalaking deposito ng ginto. Anong mabibigyan nyo sa amin? Diba? Ganun yun Anong ginawa nila? Ngayon, pasipol-sipol yung mga yung mga nakaisip ng kabalintunaan na yan. Ito ang binida nitong si Nika Sansin. Palakpakan muna natin itong si Elisan Fernando. Baka mapanood niya to. Kala niya, di ko siya ina-acknowledge Kamanggagawa party list. Isa sa mga party list na masasabi natin na kasama dyan sa minority. Pero kasama ka ba dyan sa mga kamatayan black? Masasama dyan bata Hindi naman sa dinidiktahan kita kung sino sasamahan mo at hindi mo sasamahan. Matalino ka naman. Alam mo naman na yung mga yan, yung mga siraulo yan. Alam mo, makakasira sa buhay mo, Elisan Fernando. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Alam mo, makakasira sa buhay. Hindi, ano ko yan. Isa yan sa mga ika nga pinapanood natin, binabantayan nating party list ngayong mga panahon. Palakpakan. Yan. Hindi si Nika Sansing Hoy, Mika. Eto na, naku, meron yung bibida si Mika. Game. Wala ng flood control, definitely. So, kung ano daw sabi ni Mika Sansing? Ano daw, ulitin natin. Wala ng flood control, definitely. So, kung yung at saka kasi pag nauutal-utal ka pa. Yung thoughts mo sa utak mo, hindi mo alam kung ano uunahin mo. Meron akong kilalang ganyan, nasa Malacanang. Di ba? Yung nasa gitna ng utak niya, ito sasabihin niya, nasa likod, iba naman. Yung nasa harap ng ulo niya, iba. Yung nasa dila niya, iba. Yan, para Mika Sansing. Nakikipag-jamming ka ba sa kanila, madam? Ibibida mo lang na wala ng insertion, wala ng... Teka. Parang meron atang mali dyan. Game. Wala ng flood control. Patay. Yari. Sorry, palakpakan tayo. Wala na hong flood control. Wala na. So, hindi na tayo makakakontrol ng flood. Yari. Diba? Ika nga, kung hindi mo mapalabas yung mga daga sa bahay, sunugin mo yung buong bahay. Hindi mo matanggal yung corruption sa flood control, tanggalin mo yung flood control. Uy, Mika Sansing, ano nangyari sa'yo, madam? Parang ka nasisiraan ng bait. Definitely. So, kung yung... At saka kasi pag sinabi mo kasing NEP,
technically walang insertions talaga nun from a technical standpoint kasi yun na yung version na isinumited sa atin. Pero to put that one step further po, wala na ring flood control. So definitely, kung yung sinasabi na insertion ay flood control, wala na po yun doon sa ipinasa nating version ng budget. Yan ang binigyan diin ni House Appropriations Panel Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing kasunod ng panibagong aligasyon ni Saldico, nagbitiw na kongresista at dating tagapanguna ng Appropriations Panel ng Kamara. Pahayag ni Ko may panibago umanong insertions na nagkakahalaga ng 97 billion pesos sa 2026 budget pero ayon kay Congresswoman Swansing, walang maituturing na insertion sa National Expenditure Program dahil ito ang bersyong isinumite ng Executive Branch sa Kongreso, ang tinatawag na President's Budget. Meron pa palang insertion. Oy, kamanggagawa, oy, Brad, meron pa daw insertion eh. Kayong inaasahan namin dyan, kung kami lang naman dito sa PH Update at yung mga ordinaryong Pilipino, wala kaming boses. I mean, nakakapagsalita kami, nakakapag-comment sila sa baba, pero hanggang saan ba ang aabutin ng boses namin? Kailangan namin yung tipong ala Eli San Fernando dyan sa House of Representatives. Pwede bang, Eli, request namin, bumoses ka sa amin ngayong mga panahon na to dahil meron pa daw mga insertion eh. Sana naman kaya itinago nitong mga magnanakaw na to, yung insertion na yan. Eli, please. Eli. Dito wala na si Congress Meow. Pero ingat-ingat ka, Brad. Medyo mainit sila ngayon. At dahil dyan, magko-commercial muna tayo. Commercial. Muli, kung sino man ang gumawa ng video na to, wag. O yan, nako. O yan na. Nako, naglambingan ng dalawa. Nako po, nako, umiyak na. AI ho yan. Wag ko kayo magpaloko. Ako na ho mismo nagsasabi sa inyo na AI ho yan, ha? Siyempre tayo ho dito, ayaw ho nating magpakalat ng AI. Tayo ho, sinasawata natin ng AI dito sa PH Update. Kung sino man ang gumawa ng video na to, nako, buhay ka ba, yayariin ka na ni Auntie Claire. Auntie Claire, ako nang bahala dito, ha? Ako nang bahala dito. Eto ho AI. Hindi ho tutong naghalikan itong si Auntie Claire at itong si Marcos Jr. Sa mga naggumagawa naman ganitong klaseng video sa social media, mahiyahiya naman ho kayo. Konting kahihiyan naman at dahil dyan, punta na ho tayo dito kay... ano na naman ba mga hanas nitong si ano? Nitong si... etong si... Ano pangalan ito? Jing Parazo, Banat. Karen, and thank you so much for giving me these... Si Ma'am Karen lang naman tinitingnan natin dito pero itong si Jing Paras, tingnan natin kung anong mga bitaw nito dito sa video na to. Okay? Invitation to be part of your program today. Okay, well, let's talk about recent developments. Just yesterday, the National Bureau of Investigation, together with the Philippine Competition Commission and the Public Corruption Division, inspected a 600 square meter property in BGC, which was supposedly linked to former Congressman Zaldico. But his former security consultant, Orly Guteza, testified at the Senate Blue Ribbon Committee hearing back in September. So this is in relation to money supposedly being delivered to that BGC property or his Shangri-La, the residences in BGC as well. Why did authorities conduct the raid just yesterday? Well, alam mo, it's for optics. Optics lang yan. Alam naman nila wala na si Saldico and perhaps whatever property or equipment or things that he has there may have already been taken out. So para sa akin, it's only for optics. Just to optics lang yan. Emphasize that the government is really bent on getting Saldico. Pero they are well aware. In fact, John B. Cribulla has announced that he's in Portugal or somewhere else. So dapat doon nila tingnan. Well, yung pagka-mention nga nila na that Zaldico might be in Portugal, the police has also served a warrant of arrest under in the name of Zaldico. But again, he is nowhere to be found in the Philippines, and yung isa sa mga speculations is that he might be in Portugal, and Portugal does not have an extradition treaty with the Philippines. Do you see a scenario where
Zaldico might apply for asylum in in Portugal, citing political persecution, in the same way that Harry Roque, for example, has applied for asylum in the Netherlands? Well, that can be a possibility because, what is important because of the issue now that they're ganging up on Zaldico, because nung una, pinapakawala nila. They want to encourage him not to leave. But when he started spilling the beans, then suddenly they were so fast in getting him. In wanting to locate him. And wanting to locate him. But what is important here is the threat against Zaldico. From his statement that sinabihan siya, I'll shoot you. Or don't go back because your life is in danger. Baka ipasalvage ka namin or something like that. Who is a person in his right mind, now that he has, spilled the beans, he has blurted out the things that the Filipinos should know about corruption in government, sino bang maglakas loob pa umuwi kung didengguyan ka lang, you'll just be yayariin ka lang along the way, di ba? What is your basis for believing that there's really a threat to the security of Zaldico? Well, by his own words. Zaldico, you should look at it in terms of relationship. How far is the relationship between Martin and Zaldi on the one hand, and Zaldico, Martin, and Bongbong Marcos on the other hand? You should recall that during the election, which I have personal knowledge, Zaldico told me that his chopper, an Augusta, a big chopper, was used by Marcos throughout the election campaign. So I would presume they must have maintained a certain relationship. They have been friends. Then, in fact, perhaps that would have been the basis why Zaldico was taken as the chairman of the Appropriations Committee. Yeah, that is a very powerful post. That could be a very, very high consideration why he was given that post, because there were others. I remember when during the last time of the Duterte administration, I often hung around in the office of Majority Floor Leader, then Martin, because he's a good friend. Friend pala nitong si Secretary Jing Paras, itong si Marcos Jr. Naku, yari. Ay, itong si Amba. The brother. And since I was the head of the Presidential Legislative Liaison Office at that time, I hung around there. And people come and go. Zaldico, Boying Rimulya, yan, sila JJ. Friendships were brewing there. Yeah. But Zaldico was not that yet so friendly with Martin. But he was there all the time. But then the election came. And I knew that for a fact because they became ninong to my son who got married prior to the election. Okay, so magkumpare si Zaldico and Speaker Martin. And Martin and myself. And Congressman Pichay, they were godsons to my godfathers. They were godfathers to my eldest son. And I think that was how it developed, yung friendship nila. Then oftentimes I meet Zaldico. Naku, parang Kong Jing, kinakabahan ako sa'yo. Kinakabahan ako sa'yo, Kong Jing Paras, ha? Medyo... In fact, we had dinner. Ano pinag-uusapan niyo ni Zaldi during dinner? With Martin and during his birthday in that house that was raided in Horizon. So there was friendship. So I presume kung ikaw nanghiram ka at nasatisfied ka doon sa chopper, magiging kaibigan kayo, diba? So that's how I'm coming from. The president and Zaldi are good friends.
So what is your assessment of Zaldico's revelations in his multiple videos? Do you think his statements are enough to make a case against President Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, and even Congressman Sandro Marcos, who have been implicated with Zaldico's revelations? I believe it's a very high probative value. Even if they're not made under oath? Because there's a Supreme Court ruling on that, Messenger, Facebook accounts can now be considered as admissible in evidence. Secondly, Saldi has personal knowledge because he was part of the... Ang tingin ko dito, si Saldi kumakamada. Siyang kumakamada. Anong ibig sabihin yung kumakamada? Kumakamada meaning to say, he was the one being the chairman of the Committee on Appropriation, siya ang inuutusan na take in place the insertions. No? Then, once it's there, it's brought to the BICAM. And whatever it is. So I believe in Saldico's statement that President Marcos may have ordered the insertion of 100 billion. But actually, for Zaldico, he can put the doubts to rest by coming back to the Philippines and putting all of these in a sworn statement. But that's a chicken or the egg thing. If you are being threatened, you should take his word that Martin told him, I will shoot you. Or these are serious threat. Because although pabiro or whatever, then it was followed by another statement by Martin that, oh, don't come home. But this is according to Zaldi, right? Yes. But yung marami rin nagsasabi na kapani-paniwala na sana kung hindi niya sinasabi ni Zaldico na wala siyang kinita. Do you think that that's something Wala that's siyang really kinita. just to... Dapat kasi you have to take it in proper perspective. Wala siyang kinita doon sa diniliver na pera. Pero ang laking kinita ni Saldi. Why? He inserted so much money on his company. Yung mga Sunwest and other construction Bilang companies. yun, ilang billion yun. He makes money out of that. So yun ang parang premyo niya. Diba? Well, a PCIJ report has tagged former Speaker Martin Romualdez and Majority Leader Sandro Marcos as the two biggest recipients of so-called allocable funds. What are the implications of this report of the PCIJ? Well, there's truth to that in the sense that, si Manny Bunuan, he kowtows to the powers that be. So, there are certain lump sum amounts kasi na discretionary ng secretary, which he can allocate. Yun ang allocable. Meaning to say, hindi pa yan na identify doon sa GAA. Wala pang items. Wala pang item yan. Or it can come from the unprogrammed. The unprogrammed fund, isa lang ang may tangay niyan, yung Pangulo lang. He can release that at any person or to any person at any given time. But Congressman Jing, you were in Congress for many terms. Meron ba kayong allocable funds dati? Wala. So bakit to nagkaroon ng allocable funds under Nag-start this lang administration? itong insertions. Ito lang panahon ni Marcos eh. Insertions? You mean to tell me walang insertions before? Walang insertions dati eh. Why? Because, I can speak during my time. Kasi during my time, mayroon kaming PDAF. Which was declared unconstitutional eventually. Kaya nga... So parang nagbabago lang yung anyo ng pork barrel at pati pero yung label. mas safe yun. Mas safe yun. Nagkamali lang ng Supreme Court doon because that's the safest. At saka, sa panahon namin, 70 million lang ang pera namin. Mayroong hard and soft. Meaning to say, we get 70 million allocation for the district. Tapos, 40 million of the 70 million goes for infrastructure. 30 Kong Jing, pagka ang isang congressman nakialam na sa mga proyekto, kahit ano pang shape yan,
tatarantaduhin yan, sabihin ko sa'yo. Sa maniwala ko kayo sa hindi, pagka pinaamoy, pinakitaan o pinahipo mo ng pera yung mga congressman na yan, ang sinasabi ko sa inyo, nagiging nagkakasungay yung mga yan, mga kababayan. Sa maniwala ko kayo sa hindi. Walang safe sa mga congressman na yan.